Pwede bang tanungin mo ang katabi mo sa kanan, sabi mo sa kanya, why you are here in the church? Amen. Tapos sa kabila naman sabi mo sa kanya, ano ang nagmo-motivate sa iyo? No? Bakit nandito ka parati? Amen. No? Iba-iba tayo ng dahilan and tunay nga na iba-iba ang ating motivation no, on why we go to the church. No? Bakit every Sunday nandito tayo instead of nasa ibang lugar? Bakit naririto tayo instead na may ginagawa tayo ibang mga bagay, no? At what motivates you? Ano ang nag-inspire sa'yo, nagtutulak sa iyo? Or what is the reason behind why you always come to Holy Spirit Prison Church, Trece Martires regularly? No? Marami tayong dahilan on why would you come here, no? So, bigyan kayo ng 20 seconds, no? Let's discuss no, kayo na ano nga ba ang motivation mo? Ano nga ba ang dahilan mo? Ano nga ba nag-i-inspire sa'yo? Why you are always here in the church? Yan. Sige po, 20 seconds, sabihin mo sa katabi mo, I go here dahil sa gantong bagay, for this reason. Yan po, yan. 20 seconds po, talk to the person next to you. Yan, no? Hindi naman po siguro tayo magkakaaway dito. Kaya pwede po natin kausapin ng bawat isa, no? Alam ko pag mga taga Cavite, bold eh, no? Pag mga taga TMC, no? Iba talaga dahil ang inyong senior pastor iba rin talaga eh, no? Yan, no? Why do you go to church? And tell your neighbor what motivates you to come to HSFC Trece Martires. Hallelujah. Yan po. Amen. No, so may mga narinig ako mga answers, no? Mayroon bang nagsabi dito na why you always go here dahil masarap ba ang food? Taas mo yung kamay, no? Masarap ba ang food? Yan, after ng fellowship? Yan. Pandesal at coffee daw. Wow. Miss namin yan sa UAE. No? Alam niyo bang mahal ang pandesal doon? Diba? Opo, ano? Bakit ka ba naririto every Sunday? Is this about the facilities? No? Ang ganda ng mga gamit no, sa music team. Pinapangarap namin yung mga ganitong gamit doon sa UAE. Yan, no? Why do you go to church every Sunday? Because ba sa preacher? Yan. No? Or baka malapit lang sa bahay mo. And it's very convenient. No, na, andyan lang, stone throw away lang. Literal talaga, dahil katabi lang, no, ng church yung bahay mo. Yan, no? And why do you go here? Because ba may mga friendly people. Hallelujah, no? Pagpasok ko kanina, hindi ako nakakaramdam na kakaiba kami, no? Or hindi kami bisita, talagang ramdam namin, no? Ang pagmamahal ng mga taga-Christian Trece. Yan. Palapakan natin ng Lord for your generosity. Talagang manang-mana kayo sa mga nanay at tatay ninyo, how generous they are, no? Kung paano sila talaga naglilingkod sa Panginoon. No? And another question, paano kaya kung minsan umulan, no? Tapos binaha yung church natin hanggang tuhod, hindi ko nasasabihin kung kaninong tuhod ng sukatan, okay? No? Paano kaya kung bahain ng church na hanggang tuhod, no? Tanungin mo ang katabi mo sa kaliwa, pupunta ka pa rin ba? Kung binaba na hanggang tuhod, no? Paano kung hanggang tuhod ni Wembenyama? Siguro sa iba hanggang bewang na yon, ano? Yan, no? Paano kung umulan, bumaha, pupunta ka pa rin ba? Or, for example, wedding day mo sa church, no? And bumaha rin. Ready sila pastor na pumunta, no? Pupunta ka pa rin ba? Naalala ko sa Facebook, may nag-viral yung nagbagyo dito sa Pilipinas, di ba? Hindi ko kasi nailagay dito sa picture dyan eh. Na kahit na binabaha or bumabaha na doon sa loob ng church, walang nagpapigil sa pagpupulit pagsamba nila sa ating Panginoon. Kaya turn to your neighbor to the right, sabi mo, ano ba ang makakapigil sa iyo? Hindi ba't wala? Pagdating sa pagpupulit pagsamba sa ating Panginoon. No? Amen po ba? No. Kaya napapatanong tuloy ako kung pagtitingnan natin no, yung image of a church na binaba hanggang tuhod at nandun pa rin ang mga tao, no, I can imagine what kind of commitment do these people have to God. No? Na walang makakapagpigil sa kanila, baha lang yan, I just want to worship and praise the Lord. No?
ano man yung mga pinagdaraanan sa buhay. Alam ko, lahat tayo dito, before we come to the church, no, I can identify myself with you. Maraming tayong pinagdaanan na pagsubok. Tama po ba? No? Unang pagsubok ay pagbangon mula sa pagkakatulog. Tama po ba? No? Ang sarap matulog. No? Hanggang mahabang oras. No? Isa yun sa pinagtagumpayan natin. Tama po ba? No? Pinagtagumpayan rin natin yung katamaran. Hallelujah. No? Na parang tinatamad ako, pero ang sabi nga ng aking mga pastor, mintras na lalo akong tinatamad, mas lalo akong pumunta sa church. Amen? Mintras na mas nararamdaman kong I don't need to pray, mas lalo akong mag-pray. Hallelujah. Amen po ba? No? Kaya pag titignan natin yung picture na yun, what kind of commitment do we have with God or to our God? No? To human o baha o anumang sitwasyon, magpupunta pa rin ako sa church dahil mahal ko si Lord. No? And interestingly, sa book of Acts, no, chapter 2, there were 3,000 people who came to know the Lord. Sa Acts chapter 2, verse 41. So kung titignan yung picture na yun, they believe during that day in the Lord Jesus Christ, and they were baptized immediately, and they joined the fellowship of believers, or meaning they have joined the church. And in the New Testament, people who believe in God involves a personal commitment. Amen po ba? No. Like tayo, it involves a personal approach. It involves a personal decision. No. That's why salvation is personal. It's a personal decision. No one will decide it for you except for you. Amen po ba? No? Kaya tinawag natin siya our personal Lord and Savior. No? Hindi tayo, people will influence, pastors will exhort to us, no? But it is our personal decision. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, personal tayo nagdesisyon. Kaya walang dapat ibang sisihin, kundi ang mga sarili natin. Amen po ba? Dahil sa lahat ng bagay, napatunayan, hindi pa naman ako ganun tawag na namin sa UAA, googers. No? Pero sa mga experiences natin sa buhay, everything starts with a personal decision. Amen? No? And ang bawat buhay natin ay naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa natin. No? And dito nga, sa ating pag-aaral sa araw na ito, which we call the spiritual house, no? Kanina habang tayo nag-worship, no? Nakita ko the picture of what a spiritual house is. Iisa ang kanilang puso, isa ang kanilang goal or objective, kundi itaas ang pangalan, itaas ang Panginoon sa ating kalagitnaan, at tunay nga naman, when we praise and worship the Lord, He is in the midst of us. Amen po ba? No. That's why itong pag-aaral natin, after na maniwala at manampalataya, yung 3,000 na ito sa ating Panginoon Diyos, they got technically born again, they were added into the community of believers of God. No. Kaya nga, there's no such thing sa ating mga Kristiyano na mga Lone Ranger Christian. Ano yung Lone Ranger? Nag-iisa, isolated, no? Para siyang isla. No? At wala rin yung Rambo na Kristiyano. Kailan yung si Rambo, di ba? Mag-isa lang siya, tapos isang batalyon ang kalaban niya. No? We need a community. Say the word community. No? Kaya sinabi nga dito sa 1 Peter chapter 2, verse 4 to 12, sabi doon, as you come to Him, the living stone, rejected by humans, but chosen by God and precious to Him. At dito lang ako hinto sa verse 5 muna, you also like living stones are being built into a spiritual house. Say the word spiritual house. To be a holy priesthood offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Now, before we proceed, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat Panginoon sa araw na ito. Truly Lord, we believe Panginoon, Your goodness and mercy shall follow us all the days of our life. Salamat, Lord, na binigyan mo kami ng community, a group of people, our fellow believers, Panginoon, in Christ, to strengthen, to mature us, at magtulungan, Panginoon, bilang iyong mga anak. Salamat, Lord, at Holy Spirit, we ask for wisdom because we believe spiritual matters, it requires spiritual discernment. And we give all the glory to your name, Lord Jesus. In Jesus' name we pray, lahat magsabi ng Amen, Amen, and Amen. So, ganun na nangyari, 3,000 people, they believe in God, na born again, na add sila sa community of believers, technically the church, no? So this morning, we will discuss about the topic about why we as Christian, we are a cell church. Amen po ba? No? And being a cell church, may mga cell group tayo inside the church.
Why you need to join a small community of God's people? Na bakit meron ng congregational na worship, mga gawain? Bakit kailangan pa rin magkaroon ka ng mga, ayoko siyang tawagin small group dahil baka manatiling small. Tawagin natin siyang care group or life group. Yan, no? We call it in UAE, in Dubai, care group. Yan. Because this is the group where people are being taken care of. No? We support one another at ang mga cell group leader natin doon ay parang dito rin talagang sobrang all out at all in para sa Panginoon Diyos. No? That's why we must belong or be in a group of God-believing, born-again Christians, and in our case, group of mga Capistians. Amen po ba? Yeah. Kaya ask your neighbor to the left side mo sa kanya, are you in? Are you in a cell group? Yeah. Yeah, and I hope that this message, we all be convinced that ang cell group, it plays a vital role, napaka-importanting role po, in the, let me say you the word, development. Sabi mo development? Yeah, because I myself, I was developed in the cell group. Development for the expansion and growth of person, group, and as a whole, as a Christian church. Amen po ba? No? Kaya kung wala ka pa sa cell group, after ng service natin, approach mo lang ang nag-invite sa iyo. No? If you are, taas ng kamay ng nasa loob na ng cell group, ito taas ng kamay. Yan, cell group. Hallelujah. Palakpakan natin Panginoon. No? Most of all, nandito na po sa cell group. No? Kaya nga, kung wala ka pang cell group, approach nyo lang yung mga nag-invite sa iyo, sila pastor, pastora, no? Kung paano kayo mai-involve sa isang cell group. No? So balik tayo sa Acts chapter 2. No? You all know the story in Acts chapter 2, 3,000 na nakakilala kay Lord. They believe, baptized, and in Acts chapter 2, after nun, sa chapter 2, verse 41, they were meeting in the open courts and temples. No? At after yung meeting nila ng ganitong congregational meeting, they were also meeting in their homes. So, twice a meeting, no? And ang sabi pa sa Bible, it was every day. No? So imagine, araw-araw sila nagkikita. Pero talagang they are really on fire for the Lord, no? Sa tingin nyo ba, tayo kaya ba natin mag-meet every day, no? Di ba masarap mag-meet every day ang mga magkakapatid sa Panginoon? Amen po ba? No? Sabi nung isa dito, sasawa na nga ako dito sa katabi ko. No? But doon po tayo lumalakas whenever we meet together. Amen po ba? No? Na bago tayo pumunta ng ating cell group meeting, no, di ba, nangihina tayo because of some things in our life. Pero nung nandun na tayo doon sa bonfire, doon sa group, no, of fellow believers in Christ, biglang nawawala ang ating mga suliranin. Amen po ba? Bigla kang lumalakas. Di ba? Bigla kang nare-revigorate or nare-energize sa ating Panginoon. No? Kaya nga, they meet every day in the temple courts at sa mga bahay nila. Parang, kung titingnan natin doon, di ba, araw-araw, 3,000 people meeting in the temple courts. But I think it's okay because ang mga temple court po, ang size dati is mga 35 acres po ang mga temple courts noon. Or 15 hectares. Yan, no? Kung gano'ng square meter, 140,000 square meters po. So it can accommodate around 200,000 people. And sila naman po, 3,000 pa lang. So medyo aalog-alog pa rin. Ano? Hallelujah. No? That is why nung nabasa ko ito, I was asking myself, no, of all these people, 3,000 people, why people wanted to go or join a church? No? And nag-research ako, it's evident that ang mga tao, like us, people go or wanted to be a part of the church for these following reasons. Now, I hope you can identify for these following reasons. Nakita natin sa Acts chapter 2. Number 1, people go to church because they have an encounter with God. Amen po ba? No? Na nung sila na-invite, nandito, personally, parang nung umattend sa church, no, parang sabi ko, may nag-chismis ba ng buhay ko doon sa nasasalita sa harap? Di ba? Parang ako yung tinutukoy niya sa bawat salita na parang talagang tagos sa puso na kailangan ko na magbago. Kailangan ko na magbago. Kailangan ko na magdesisyon na magbago ng tatahakin sa buhay ko. We wanted to be part of the church because when we went to the church, we heard the Word of God. At ang sabi ng Hebrews, faith comes by hearing the Word of God, and we encountered God Himself through His words. Amen po ba? Pinipresent kasi ang ating Diyos, who He is and how He is by the Word of God sa Kanyang mga salita.
And it was revealed to us, inalaw ng Holy Spirit. Nung tayo nakinig ng Word of God, nandun tayo sa church, di ba, na maintindihan, maging personalize sa buhay natin, ma-internalize natin na, Lord, nangungusap ka sa akin, and this time around, I will decide to surrender, to repent of my sins, and surrender my life to you. So why people go to church? Because they have an encounter with God. That's why they come to the church. And church does not mean this building, not this structure, but it is the gathering or fellowship, ng God's people. And that's what church means. It is called ecclesia, or gathering of the called ones, or gathering of God's people. So they were gathered and they have an encounter with God. Amen po ba? Sino po dito na-encounter ang Diyos sa church po na ito? You got born again sa church na ito. Hallelujah. No? Si Bishop Bian nga, si Tatay Bishop, naalala ko kasi nung maliit ako, nandun kami sa Pasay. I remember na baka nung maliit, sabi ko sa kanya, Tay Bishop, baka nung maliit pa ako, narinig na kita. No? Kasi nakatira kami sa Pasay, no? Sa Maricaban. No? Alam niyo kung saan yung Maricaban na Pastora, no? I believe nakita ko siya. That's why when I met Tay Bishop, parang nakita ko na siya nung maliit pa ako. Hindi ko na maintindihan. No? So, we as believers of Christ, we are gathered together. You want to join the church because you encounter God in the church. No? Kaya nga, doon sa Acts chapter 2, verse 42, sinabi doon, they devoted themselves with the apostles' teaching to the fellowship of the breaking of bread and to prayer. And everyone was filled with awe, and many miracles were done by the apostles. Sino may nasa kanan mo, di ba? Ang nasa kaliwa mo. Yung pagbabago pa lang ng buhay na mga katabi natin, it's a big miracle with the Lord. Palapakan natin Panginoon. Yung mga taong binago ang buhay, yung mga taong nagbago ang buhay, no? Simula na makilala ang Panginoon. No? Totoo na, pag nakilala natin ang Lord, we will never be the same again. No? Meaning, itong mga taong ito, they join a group of people where there's a lot of signs and wonders all the time, and they wanted you to agree, and they came as a church, because they encountered God in the church. And yun po. The first reason is we go to church because we encountered God here. And second, we feel that we belong in this church. Amen po ba? Kaya dami namin natutunan pagpasok pa lang na Pastora, no? Doon sa entrance, dami namin natutunan, no? Paano yung first impression will be the last impression, no? Na kung paanong binati na hindi ko naman sila kilala, kaya pagpasok ko pa lang, confident na ako no? Sabi ko, nasa kapamilya tayo. No? Na hindi namin naramdaman ni Pastora na iba kami, no? O nandoon kami, taga UAE kami, na amoy Arabo kami, hindi nyo pinaramdam sa amin yon. Hallelujah. No? Yan, at talagang tinanggap nyo kami dito. No? So, people go to church and they want to be part of the church because they feel that they belong to the church. Hindi sila lang attender, hindi lang sila joiner, but they are belongers of the church. Dito sa Acts chapter 2, all the believers were together and they have one in common. No? Pero hindi ko ibig sabihin na komunismo po ang tinuturo ko dito. No? Parang ang communism nga, parang dito kinuha no? Yung idea no? Sa mga Kristiyano. No? Kasi ang communist view ay pagsasama-samahin ang meron kayo at i-divide equally sa bawat isa. Pero here in Acts chapter 2, pinagsama-sama, all out, all in, yung mga bagong nanampalataya sa Panginoon, araw-araw lutitipon sila, araw-araw ginagather nila kung anong meron sila, araw-araw nangangaral, nag-aaral sila ng salita ng Panginoon Diyos, at hindi lang sila nag-aral, hindi lang head knowledge, pati ang puso nila kasama, pinagsama-sama ang meron sila, at they identified, kailangan ni Brad ng ganito Kailangan ni sister ng ganito. Kailangan ni nanay at ni tatay ng ganito. Ibigay kung ano meron tayo, kung anong pangangailangan nila. Hallelujah. And if you see that scripture, yung verse na yun, you will see what is truly the picture of a church. Hallelujah. They devoted themselves. Araw-araw sila nakikita. There's joy in their heart. Joy in praising, joy in worshiping, joy in serving, and joy in sharing what they have for the glory, honor, praises, power, and dominion of the Lord God. Hallelujah. Binigyan nila kung sino nangangailangan. Sa communism, we distribute
pare-pareho ng porsyento. But here, they break bread together and ate together with glad hearts, no? Kaya nga, sino po ang mga cell leaders dito? Taas po ang kamay, cell leaders. Sige po, be proud, no? Dahil you are anointed leaders of this church, no? Yan, imagine niyo po, no, na yung araw-araw, di ba, itong yung tinatalakay natin, araw-araw nagkikita sila sa church, no? Tapos pupunta sila sa bahay nyo, for what reason? Kakainin ng laman ng rep nyo. Hallelujah! Amen po ba? No? Pero doon mo makikita na it is better to give than to receive. Tama po ba? But kasi pag tayo nagbibigay, it's fulfilling. No? Na pag binigay mo yon because you love God and you love that person, di ba? Fulfilling talaga sa buhay. Sa amin po ni Pastora, siya po talaga ang number one na giver. No? Alam niyo po, pag pinalayas po niya ako, wala akong maiuwi eh. Dahil lahat po galing sa kanya. Kaya minsan binibiro niya ako. Pag pinalayas kita, ano kayo madadala mo dito sa bahay? Sabi ko, wala. Si JM lang at Sunny ang dadalhin ko. Hallelujah. No. So they want to join the church because they feel they belong to church. And number 3, they found a purpose for their life. Sa verse 47. No. Bakit? And the Lord add to their number daily to the kingdom of God. There is a conversion. They were joyful and found out that there is purpose in their life. Amen po ba? Nung tayo wala pa sa Panginoon, di ba, parang ang buhay natin, eat, drink, be merry, for tomorrow you will die. Hello? No? Parang unfair kung ganun lang, no? Mabubuhay ka, kakain ka, ako napasobra ng kaunti lang, no? No? Mabubuhay ka, kakain ka, mag-aaral ka, mag-aasawa ka, magtatrabaho ka, after, mamamatay ka na. Hello? Di ba parang unfair kung gano'n ang buhay? Pero nung nakilala natin ng Panginoon, dahil may nag-invite sa atin sa church, nag-impart tayo ng cell group, ayoko tawagin small group talaga, pinipigil ako sarili ko. No? Nag-impart tayo ng cell group and nagbago ang takbo ng buhay natin. Amen po ba? Ang sabi nga ng mga kasama natin pastor sa Christian, ang cell group daw po, nakakabait. No? Sino dito bumait dahil sa cell group? No? Bumait ka dahil kakasermon ng cell leader mo. No? Di ba? Bumait ka dahil na-realize mo, di ba, na dapat pala, ganito ang buhay, ito ang tunay na buhay. Hallelujah. Amen po ba? No? Kaya dapat yung wala pa sa cell group, gusto mong bumait, pero di mo magawa. No? Pumunta ka sa cell group at I guarantee you, babait ka sa cell group. Amen po ba? No? Talagang, doon ako bumait sa cell group eh. No? At syempre, dahil kay Pastora. Hallelujah. No? They were joyful. Now, we must be reminded that our purpose, our life purpose, is not to eat, drink, be merry, but the purpose of our life is to be a part of a God-believing community, and together, we will share the love, the word, and the gospel of great news, the best news of all news, to reach out people na wala pang tunay at genuine na relasyon sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Ako naantig yung heart ko nung naging part ako ng small group, sinabi ng cell leader ko na, alam mo Brad, hindi ka maililigtas ng relihiyon, kundi tunay na relasyon lang sa Diyos ang magliligtas sa iyo. Doon na-open yung mata, oo nga no, di ba? Parang kahit na anong gawin natin religiously, kung malayo naman pala ang puso natin sa ating Panginoon Diyos, useless. Amen? That is the reason why people find motivation to join, stay, and be in a church community. Number 1, they encounter God. Number 2, they feel that they belong. And number 3, they found a purpose for their life. Amen. That's why you belong in this church. You are part of this church. Together, we will grow, go, and glow in this church. Amen po ba? No. Ngayon, tanungin mo katabi mo sa kanan, sabi mo sa kanya, na-encounter mo ba ang Lord sa church na ito? No? Do you feel that you belong here? At last, tanong mo sa kanya, have you found the ultimate purpose of your life in this church? No? Ang kagandahan po, ang church po natin, meron po mga cell groups.
Iba-iba lang ang tawag sa mga cell group. Sabi ko nga, ang iba tawag ay life group, ang iba ay care group, no? Pero wag nyo naman tawagin cancel group. Na parang, cell group tayo this Tuesday. Hindi, Brad, cancel muna, cancel. Hindi na yung cell group, cancel group na yan. Kaya nga, join this cell group and other ministry, no? Maraming, iba kasi ang church with a cell kaysa po sa cell church. I know, alam niyo na yan. Amen po ba? No? Ang church with a cell, may church tapos merong cell group. So they join the other ministry, pero ang cell group, optional lang sa kanila. So that is the church with a cell. No? Pero tayo will a cell church, no? Pag cell church, parang ganito. Pag sinabi mo doon sa gusto ko sanang sumali doon sa music team kasi ang ganda ng effects ng gitara. No? Kaya na ko pa tinitingnan. No? Yan, no? Sasabihin sa'yo ng cell leader, ano tatanong sa'yo? Are you in? Say mo, are you in? Are you in a cell group? Di ba? Tatanong yon, di ba? Hindi pwedeng. Dati, alam niyo po, hindi pa kami part ng PCN, we are a traditional church, no? Laging nagkakaroon ng, pwede na yan. Di ba? Pag kumanta dito sa harap at napakagaling, no? Lagi na ang sinasabi ng mga member ng church, pwede na yan. Kaya po dumami po yung mga musician doon sa church kasi doon sa word na, pwede na yan. No? Hindi na process. Hindi nag-cell group. At tapos nung dumating yung aming napaka-macho, gwapito na mentor, no? Yung si Ty Bishop dumating, no? Hindi, kailangan na devotion yan. Yung nag-impose kami ng devotion, 2 music team ang natira. 2 tao. Kaya napasama na naman ako sa music team nun no? Tapos, pag nabibisita si Bishop, di ba, nandun ako sa harap, tumutugtog ko, saya-saya ko Sabi ni Bishop, okay! Alam ko na pagpatagilid yung ulo ni Bishop pag nag-okay, no? After nung pagbaba mo, ba't tumutugtog ka pa? Ipaubaya mo na sa iba. Oo nga, na-realize ko, no? No, yung word na pwede na yan, hindi na process. Kaya importante ang cell group sa church. Amen po ba? Because in the church, in the cell group, all the developments in your life will begin. Hallelujah. These developments are spiritual development, amen, character development, and leadership development. Amen po ba? Kasi lahat tayo, ako ganun rin di ba? Hindi natin malalaman na mali ang prinsipyo natin sa buhay not unless may magme-mentor magsasabi sa ating mali ang prinsipyo natin sa buhay. And that's why in the cell group po, ina-align tayo. No, doon sa vision ng church, dine-develop tayo. No, for the purpose na later on, no, ma-equip tayo, train tayo, saan man tayo makarating, di ba? Hindi tayo malalagay sa alanganin. That is why, no, you need to be a part of a cell group. You want to be developed? Hindi ma-develop sa relationship, ha? Hello? No? Kaya doon ko nakita yung beauty ng close cell di ba? Babae sa babae, lalaki sa lalaki, para iwas develop. Lalo kay panahon na namin, di ba, Kodak, no? Pag bago ka, ngayon, di ba, isang snapshot lang, di ba? May picture ka na. Sa amin, ilalagay pa namin yung sa canister, di ba? 34 shots lang siya. Kaya pag nakanganga ka doon sa picture, hindi mo na ma-edit, di ba? Nasa canister, alugin mo pa yun, no? Sana hindi ma-expose, di ba, no? Tapos pag pinadevelop mo, 34 shots, 2 lang ka ma-develop. Pero pag ikay nasa cell group, hindi ka ma-underdevelop. I-develop ka ng Lord. Gagamitin ng tao yung mga cell leader, yung cell leader mo, yung mentor mo. Amen po ba? Dahil I believe lahat tayo may angking galing. Amen po ba? No? Kung di ka nag-amen, hindi ka magaling. No? No? I believe lahat tayo may angking galing. Tama po ba? No? Tama yun. Positive or negative, may akin tayong galing. Magaling tayo sa lahat ng bagay. Pag negative, magaling ka magdahilan. Hello, di ba? Yung graduate ka ng excusology, di ba? Ang galing mo mag-excuse, no? Na yung mga excuse na, mahari, wag ka aamin na, wag ka aamin. Yung gano'n, di ba, no? Tapos magaling ka sa apology, di ba? Ako magaling, ako ang tama, no? Ako dapat ang sundan ninyo, no? Magaling tayo doon, no? Pero sa cell group doon, yung mga negative na galing, itatama yan at gagawin positive na kagalingan para sa kapurihan ng Panginoon.
Kaya everything you do or you want to do in the ministry and your Christian life, ulitin ko, everything you want to do and you need to do in the ministry or in the church and in your Christian life will start in the cell group. Amen po ba? Naalala ko sa amin po dalawa ni Pastora, pasensya na kayo, marami akong kwento ha, no? Ito yung, kung nawala na kasi sa ABCBN yung kwento disyerto. Kaya binabalik yung kwento disyerto, no? Si Pastora po ang unang nakakilala sa amin dalawa, no? Tapos one time, ako, hinahatid ko lang siya, ang tawag pa noon, di ba, prayer meeting, di ba, mga ganon. Hinahatid ko siya. Tapos one time, hinihintay ko lang sa baba ng building. Noon ako, naninigarilyo ako, nag-iintay, gano'n, no? Tapos, until once, such a time na na-invite niya ako ng prayer meeting. At alam niyo po, after ko na-invite ng prayer meeting, unang attend ko, hindi na ako bumalik. Kasi a-attend ko lang ng prayer meeting, sabi kagad nung leader ng prayer meeting, okay, Brad, ikaw mag-pray ha. Sabi ko, ako mag-pray. Hindi nga ako marunong mag-pray. Sabi ko sa kanya gano'n, paglabas namin, inaaway ko siya, totoo to. No? Sabi ko sa kanya, hindi na talaga ako a-attend dyan. Sabi ko gano'n, hindi ako marunong mag-pray, pinag-pray ako. Pinahiya ako doon. Sabi ko gano'n. Pero siya hindi nagsalita. Tapos hindi siya nagsalita, na-realize ko, iba na to ha. Kasi dati, isang salita ko lang, 1,000 na yung sinabi niya sa akin di ba? Pero wala akong narinig na kahit anong salita. Kaya sabi ko, effective doon na. No? Effective doon. Hallelujah. No? Nakakabait ka talaga. No? So, nagtampo ako dahil hindi ako marunong mag-pray. Pero na-realize ko na cell group ako, doon ka matututo Amen? Doon ka matidevelop Hindi ka mapapahiya dahil, ayoko talaga sabihin, pero sabihin ko, maliit na grupo lang yun di ba? Nandoon ka sa loob, kaya pag pinag-pray ka, okay, konti lang naman dito no? Kahit na pamali-mali mo na, pray lang tayo, di ba? Amen po ba? Ba't nakatingin kayo sa akin lahat na parang, hindi. Di ba sa cell group ka matututo ng lahat ng bagay? Amen po ba? No? Yung ibang hindi na ituro ng magulang, sa cell group na ituturo Amen po ba? No? Kaya mas mahalin natin itong cell group. No, hindi ko masabihin na iwanan yung magulang nyo. No. Pero mas bigyan natin, di ba? Kasi dito natin natutunan lahat. Dito ako sa cell group natutong mag-pray. Dito ako natuto ng magbasa ng Bible. Di ba? Dito ako natutong makisama sa ibang tao dahil dati mahihain po talaga ako. Tama po. Na pag tumayo pa lang po ako, para magkukolaps na po ako. Pero sa biyaya ng Panginoon, every time natatayo ako, sinasabi ko, Lord, hindi ako, ikaw, Lord, ang magsasalita, Lord. That is why, be a part of a cell group. So, ito po ating pag-usapan sa spiritual house, Why are cell group important? Very simple lang po, Very simple. If you don't have a cell group meeting weekly, ang makikita mo lang kasi, di ba, yung nakaupo sa harapan mo, tama po ba, Ang tawag nila dyan sa iba, batok-batok fellowship. Di ba? Kasi nakita mo, di ba, every Sunday yung batok na nasa harap mo, di ba, Tapos, bisa ma-analyze mo, parang choco-batok na to. Di ba? Parang na-expose na. Sorry, di ba? Kasi naalala ko si JM, pagka doon siya sa main, sabi niya, tawag sa akin si JM, bata pa si JM, sweet to sweet na bata yan. Sabi niya, Dad, tinutukso ako doon sa church. Sabi, bakit? Choco-batok daw po ako. Sabi ko, wag ka bang alala, anak, ganyan rin kulay ni Borgie Manotok. Sabi ko sa kanya, batok-batok fellowship, di ba? Kaya ibahin natin, di ba? Ngayon, tatawagin natin yan na uban fellowship. Kasi di ba, matagal mo nang kasama, di ba, nakita mo sa harap, parang nakakaroon na ng uban tong Ibig sabihin, tumanda na sa church, di ba? Nagbago, parang ako na, di ba? Parang numinipis na yung buhok nito nasa harap ko, di ba? Numinipis na yung batok sa buhok, di ba? Ay tinatawag na uban fellowship, Kaya nga, tapos, di ba, nakita mo ng batok, pag nasalubong mo pa sa labas, di ba, titignan mo muna, nakaharap mo na, di ba? Oy, Brad, kamusta ka na? Brad, talikod ka nga. Bakit? Basta talikod ka lang. Pag talikod, ikaw nga yun, tara, dito tayo. Dahil batok lang ang nakita, kailangan face to face. Amen po ba? Kasi yung pag face to face, nade-develop ang relationship. Pero pag batok lang nakikita mo, routine lang yan. Walang development. Kaya, pag hindi nagkaroon ng relationship inside the church or in a cell group, di ba?
Ang nangyayari, nagsisimulang ma-discourage. Amen? Kasi sabi nila, parang di naman ako pinahalagahan sa church, di ba? Para namang walang pumansin sa akin. Pumasok ako at lumabas, wala man lang nakipag-usap sa akin. No? Pag nawalan ng relasyon o fellowship, madaling mababagot, mangiiwan, kaya naging palipat-lipat na lang na church. Amen po ba? Naging kangaroo Christian. Natin naman yung katabi mo, ano, mga kangaroo. Yan, no? They will not feel that they will have an encounter with God. They don't feel that there is purpose in their life. They will not feel that they belong. And I believe na pag nag-encourage tayo na mag-join ng cell group, you are not being offered only a membership in the cell group. No. You are offered with a growth and a start of a lifestyle improvement and development in your spiritual life. Amen po ba? Doon ko nga natutunan yung devotion sa cell group. No? Naalala ko sila Sunny dumating doon, sabi niya, Dad, nagpapastor ka na. Di, siyempre ako, sabi ko, proud ako, di ba? Oo naman. No? Nagde-devotion ka na ba, Dad? Sabi ko, nakakain ba yan? Nabibili ba sa tindahan? Dad, nagpipreach ka, hindi mo alam yung devotion? Tapos tinanong si Pastora, totoo to, no? Nandun kami kasi katapat ako Sabi ni Sunny kay Pastora, Mami, di ba, nangangaral ka na sa church? Oo, sabi niya. Mami, nasaan na si Jesus? Tinanong siya. Nasaan na si Jesus sa buhay mo? Ay mo sagot ni Pastora, nasa langit. Sabi ni Sunny, mali, Mami, nasa puso na natin si Jesus na tinanggap natin siya. Bata, katulad ng mga karamihan na naririto, pero na-develop ng cell group. Amen po ba? Pag-usapan din si Sunny, hindi ka naman namin kasama ngayon no? Alam mo yung si Sunny, nung hindi pa nakakilala kay Lord yan, no? Talagang, alam mo, doon kami naging prayerful nung nagbinata na si Sunny. Doon kami napapalood ni Pastora. Dahil iniisip agad namin, ano ba, wala tayo doon, hindi tayo makauwi kasi kailangan natin ng trabaho dito. Pray tayo kay Lord. Dati, pag alam niya na pupunta kami sa church, lagi sinasabi ni Sunny, church na naman kayo. Church na naman, ganyan na naman, maubos na naman ang oras nyo, uubusin lahat ng ganito. Sabi, hindi naman. Pero nung nakakilala sa Christian, pagbalik dun sa Dubai, nagulat ako Sabi niya, Dad, tara, magpapamentor tayo. Amen? Nakita niyo yung mga kabataan, no? Talagang tunay sinabi di ba? Ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. No? Dahil wag niyo isipin na mga bata lang kayo. Alam niyo po, sa Dubai, ang nagdala ng vision doon, na dinadala natin ngayon intentional discipleship, nagsimula doon, mga kabataan kagaya ninyo. Si Sunny at si J. Balakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi po namin sila tinataas dahil anak namin sila. Tinataas namin sila dahil through them, nakilala nila ang Panginoon. At nung dinala sa amin, no, we receive it with glad hearts and in-embrace namin inyon. And now we can see bakit ganun. No? Kaya mga kabataan, no, magpursige, remain in God, remain in His Word, di ba? Dahil dadating ang panahon, no? Hindi man dito, dahil man kayo sa Dubai, nandun kami, Pastora, no? And gagamitin kayo ng Lord, saan man kayo naroroon. Amen po ba? Kaya mga cell group leader, pag may kabataan sa cell group ninyo, i-guide po ninyo na maayos. Ipag-pray po natin. Iluhod po natin sa Panginoon. Amen po ba? No? Hallelujah. Overtime na ba ako? Ayan ako. Kasi yung asawa ko ang sign ko pag nag-overtime na ako di ba? No? Nag-iiba na yung mukha pag overtime na ako. Ayan, no? So, let's put it this way, no? Ang church daw, sabi, is like a two-winged bird, no? Ibon na may dalawang pakpak. Okay? No? Yung isang backpack, the wing is for the wing of celebration. Sunday fellowship. No? At yung kami ng backpack naman daw, it is a wing ng small group. So, dalawang beses di ba? Ang ibon hindi niya makakalipad na isang backpack. Tama po ba? No? Kaya, ganoon din po tayo nasa church. No? When the church has two wings, hindi lang this wing or other wing, this wing and the other wing, no? At tunay pong makakalipad ang church. No? That's why, and what is the principle here? No? It's simple. We came to realize that people went and remain in church because, ang dahilan? Relationship. Sabi mo sa katabi mo, relationship. We will come and stay inside the church because there is a love relationship.
And a lot of churches, no, meron silang wide entrance doors, no. Pero meron rin tayong big back doors at times, no. People come in and go, parang sa Singapore tsaka Hong Kong, no. Transient lang, dadating, aalis, no. Parang katanig Gary B, di ba? Nawawala, bumabalik, no. So, it's because, ito nga po, wala pong mangyayaring close relationship sa batok-batok fellowship. No? Kaya, and most of us, pag batok-batok fellowship, minsan, alam nyo, ang pakinabang ng batok-batok fellowship, di ba? Yung ginagawa ng iba, yung nasa harap, pag inaantok na yan, tatago yan doon sa harapan niya, di ba? Para di makita inaantok na. Like yung iba ngayon. Di ba, no? Pag tatago yan, parang, uy, teka, baka nakikita ako, ano? Kaya maghihikap muna ako, tatago muna ako, medyo malaki-laki na sa harapan ko, no? Yan, no? Pero, alam niyo po kung ako magdidesign ng church, no? I believe magdidesign ako ng church na hindi lang sitting in rows. Kung hindi, Araneta Coliseum, di ba yung pabilog? Tapos yung stage bilog din, di ba? Para nagkakitang-kita lahat face to face. Amen po ba? No? Para makikita mo pag nasa harap mo, tulog na yun, no? Tinan mo, tulog na, no? Tapos pag nagpipreach ka pa, iikot ka lang, di ba? Nandulat ng tao, nakikita yung bawat isa, no? Because everyone must be a part of cell group because sa cell group nade-develop ang ating mga relationships. No? Nade-develop tayo as a person. No? That is why, sabihin mo sa katabi mo sa kaliwa, we must be a part of a cell group. Amen. No? So, ayun po yun. No? Cell groups is important in our life. Now, let's talk about this thing in 1 Peter chapter 2. We will talk about principles, no, of, ang cell group po is also a church. Amen po ba? No? Minsan, theologically, mahirap i-grasp kasi, di ba, we think that church is the building or ito, no? But, the church is the gathering of God-believing people, no? It is a congregation. Church is where anywhere God's meet, that is the church. No? Kung saan ka nami-meet. So, ang cell group, technically, is a church. Amen po ba? No? Never ever think na ang cell group is a half church or a semi-church. No? No, it is a church. Amen po ba? No? It is a true blue church. No? Kaya, let us look at three things sa 1 Peter chapter 2, and it talks about the spiritual house. Let's treat our cell group as a spiritual house. Bahay mo yan. Amen po ba? No. Magkakasama kayo sa bahay, magkakasambahay. No. You are one family in a cell group. You are a church family. You are the church. We are the church. Amen po ba? Ang sabi sa 1 Peter chapter 2, we are like living stones. Say the word stones. Sabi mo sa katabi mo, bato ka. Yeah, no? So, Jesus is the cornerstone. Ibig sabihin, pag siya ang cornerstone, He is the foundation kung saan ililay yung ibang stones. Amen? At sinabi dyan that we are like living stones. No? Ang cornerstone, it is the starting point of a building at ayun ang reference foundation ng building natin. No? Meaning, sa cell group po natin, paalala sa mga cell group leader, cell group member, ito paalala, in everything we do inside the cell group, it must start with Jesus. Amen po ba? No? Ayun lang po ang gagawin sa cell group. Tama po ba? Baka magbebenta ka na dyan sa cell group, ha? Wag. Marami ganyan sa Dubai. No. No. O baka magkakautangan na doon sa cell group. No. Nakakasira ng relasyon yan. Amen? No? Ang sipag-sipag, doon kaya pala umatin ng cell group, no? Kamusta ka na, cell leader? Ito, okay lang. Pwede ba kahiram? Tapos pag di na mabayaran, mahihiya. Hello? So, so ako lang yung ganon? Ako lang? No? So, mahihiya hanggang maapektuhan na ang relasyon. No? Kaya, in everything we do, it must start with Jesus. Amen po ba? No? And in everything we do, we must bring the person near to Jesus Christ. Amen po ba? Hindi mo tao yan. Hello? Cell leader ka lang, okay? Ginagamit ka ng Lord. You have an important role in the life of that person. Pero ultimately, we must bring them near to the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Yung iba kasi nakakalimutan eh.
di ba? Kaya naranasan namin sa Dubai, pag na-receding, nagtatampo ko sa inyo, Pastor, bakit? Ni-recede nyo kasi yung tao ko. Tao mo ba yun? Hello? Kasi pag tinreat natin tao yun, pag nawala talaga sa iyo, feeling mo, dinukutan ka ng puso. Amen po ba? No. Pero sinabi dito, no, in short, bring people to Christ. We are all stones. Amen po ba? And stone comes in shapes, in many shapes. No? Sometimes, ang mukha natin parang stone. Nakasimangot, di ba? No? No? Kaya, yung pag kinamay mo, hindi maipunta ang mukha. No? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kargador. Kasi iba mukhang kargador eh. No? Pag hindi kaya, iyan muna. No? Pag nahihirapan, di ba? I-unload muna. Lord, di ko kaya. Sadali lang po, di ba? Hindi pagpasok mo sa church, di ba? Welcome po. No? Hindi maipinta ang mukha. No? Pero we are all stones. Merong mga iba, sharp stones. Tingnan mo yung katabi mo, sharp stone ba yan? No? Mga sharp stone, masyadong matalas. No? Matalas magsalita. No? Yung parang, ang ganda ng sinabi mo, di ba? Tapos pagbalik sa'yo, na-hurt ako. No, ano gagawin ko dito? No, yung masyadong matalas magsalita, matalas kumilos, di ba? No? Ako, matalas ako kumilos, lagi akong naano ni Pastora, di ba? Pag dumaan ako, talagang 100% magkakaroon ng kalat yung dinadaanan ko. Sabi nga ni Pastora, kambal mo ba kalat? Kaya sa bahay, marinig mo yan, kasi ka magpunta, sinusundan niya ako ng basahan. Basta ako naglalakad, no? Sharp stones, yan. Ikaw ba yan? Yan. Or iba naman, rough stones, no? Wag mo yung mukha, hindi yung mukha, sinasabi ko dito. Rough stones, no? Yung medyo magaspang. Magaspang ang pag-uugali. Hello? Yan, no? Sabi na iba, kailan kaya babalik ng Dubai? Pangatlo naman ay Rolling Stones. Di ba? Alam mo yung Rolling Stones? Pagulong-gulong kung saan-saan, di ba? Kung sandalin doon, di ba? Pag nasa cell group, no? Pag inaya ng gimmick, no? Pagulong-gulong na ba to? Kaya naman yung katabi mo, ganun ba yan, no? Pag Sunday Christian, no? Kapistin! Pagdating ng weekdays, di ba? Brad, saan tayo punta? No? Rolling Stones. Rolling from cell group to cell group or church to church. Pagulong-gulong, kaya ang buhay, unstable. Pang-apat, Flintstones. Ay, yung Flintstones, hindi yung cartoons na nayabad-abado, ha? Hindi yun. Yung Flintstones, yung pag kiniskis mo, naging spark. Hello? No? Flintstones, tinan mo katabi mo, ganyan ba yun, di ba? Konting salita lang, ano ba? Ang gulo mo. No? Yung madaling madaling magalit, madaling mag-ignite, no? Madaling uminit ang ulo, Flintstones ang tawag doon. No? So we are all living stones daw. Which one are you? Sabi mo sa akin, mo sa kaliwa, anong klaseng bato ka? Ikaw ba ang bato ni Darna? Yan, no? May mga katulad ba sa cell group nyo na ganito? Sharp stone, rough stones, di ba? No? Pero nakakatuwa kahit gano'n, di ba? Karambola, masaya pa rin. Hallelujah, no? What kinds of stones are you? No? At kung titignan po nyo, ang Ephesians 4:11-13, ito po ang gagawin din natin sa mga cell groups natin. Yung fivefold ministry, naalala niyo yun, di ba? Sabi doon, so Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers, para saan daw? To equip His people for works of service. Hallelujah. Amen po ba? Alam niyo po, nung na-mentoran tayo, no? Nung naging ka-Christian po kami, naging full-blooded Christian, hallelujah, ilang days na lang, no? Yan, no? Nung wala pa po kami, naalala ko nung pagod na pagod po kami ni Pastora, no? Siya ang magluluto, no? Ako yung maglilinis ng church, mag-a-arrange ng upuan, no? Tapos ako pa yung magkakamay dun sa mga papasok. Hello po, welcome po, good morning po, no? Ako pa yung magpipreach, ako yung magigitara habang nagki-keyboard, no? Ganun po talaga totoo that time, no? Pero rito, sinabi dito, no? The pastors, prophets, apostles, ang trabaho po natin, and as a cell group leader, ito po, to equip His people for works of service. Amen po ba?
Ibig sabihin, hindi si Pastor Vidal o Pastor Roda ang gagawa dito ng mga bagay na yan. Kundi ang trabaho namin is to equip you, to train you, no? Until na ma-ready kayo for the works of service. Bakit kayo nire-ready? So that the body of Christ, the church, tayo pong lahat, may be built up. Hallelujah. Until we all reach unity in the faith. Ayun po yung trabaho namin. And in the knowledge of the Son of God and become mature. Tignan mo yung katabi mo. No? Mature na ba? No? Dapat sa cell group, doon po tinuturo, ini-impart ang holiness. Say the word holiness. Holy means hindi yung long hair, no, na may halo sa ulo, di ba? No? Kasi pag may halo sa ulo, pag medyo nabangga, tumatagilid. Tumatagilid yung halo, di ba? No? Pag tumagilid, kailangan itulak ulit para ma-align, di ba? Babalik ulit. Hello? Hindi po yun, hindi po yun ang feeling hindi po yun ang meaning ng holy. Holy means set apart. Ulitin ko, holy means set apart. You are different from the world. People look at you and they will know you are different. Amen po ba? Parang Maverick, di ba? Top Gun, Maverick. You have a distinct quality na pag nakita ka, Kristiyano to. Na pag nakita ka, Christian to. Hallelujah. No? You are not being better, but you must be different. Iba na tayo sa mundo. Amen po ba? Hindi na tayo nakikiayon sa mundo. Amen po ba? May kausap pa ba ako? Amen, no? There are two ways to be different. Number one, think differently. May nakausap ako kabataan doon sa Dubai. Sabi ko, ano yung prinsipyo mo sa buhay? Sabi niya, alam niyo, Pastor, ang prinsipyo ko sa buhay, earn all you can and save all you can. Ha? Sabi ko, maganda naman. Parang Christian-like, no? Earn all you can and save all you can. Tapos niyan, anong gagawin mo? Magre-retire na ako, Pastor. Ha? 30 years old ka pa lang, magre-retire ka na. Earn all you can. Parang totoo naman, parang tama naman, di ba? Pero dapat, different ka na. Dadagdagan lang natin yun ng konti eh. Di ba maa-align na? Earn all you can, save all you can, and for the works of the ministry and for the Lord, share all you can. We must think differently now. Sabi sa Romans 12, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ang church po, ang backbone ng church ang cell group. And ang cell group, when there is holiness in the cell group, when there is transformation inside the people in the cell group, it's a domino effect, mga kapatid. Lalago kayo as a cell group. Lalago tayo as a church. Amen po ba? Kaya hinulito yung holy nation eh. We must think differently now. And last, we must live differently now. Sabi mo sa kaliwa, kamusta na ang buhay natin? Nagbago ba? O nabago na? Naalala ko yung, sa Dubai po, meron po tayo doong trade license for events management. So, may mga kumuha tayo ng isang place doon, sa isang mall doon, tapos doon tayo nag-worship. Doon ang worship service. Tapos may mga nangungupahan din sa atin na ibang mga kapatid, mga Kristiyano rin. No? Nakakatuwa nga, meron tayong Sunday doon na panggabi, 7 to 10, mga from Myanmar. No? By the way, let's pray for Thailand and Myanmar. No? Recently lang may nangyari doon. No? So mga taga-Myanmar sila. Si JM, si JM, siya nagmamanage doon. So, meron kasi tinatawag ngayon na in-impose sa UAE na tax na rin. May tax na rin, VAT. No? So, yung company namin, para ma-impose ka ng VAT, may certain tier no, or level, category na kinikita para pwede kang kumuha rin ng VAT. No? Eh, hindi kami umabot doon. Pero, china-charge ni JM ng VAT, yung church na iyon. No? So, instead na 700 dirhams lang, 735. No? So, tinanong ko ni Pastora, sabi niya, Dad, hindi pa tayo VAT, pero nag-charge sa'yo ng VAT. Sabi ko sa kanya, wag niyo singilin ng VAT. Amen?
Holiness. We need to live differently. Tapos nung iniisip ko, hindi ako makatulog. Sabi ko, Lord, 35 dirhams lang, Lord, hindi ako makatulog. Sabi ko kay JM, wag mo na singilin ng bat yan. Dahil hindi maganda. So, binalik namin, no? Kasi kung mag-cheat ka sa malit na halaga, you will cheat also sa mas malalaking halaga. At I believe nung binalik yon, ang inisip ng taong yon, ibang mga tao to mga to. No? Naalala ko isang kwento, isang pastor sumakay ng jeep. Nung nagbayad siya, sobra yung sinukli sa kanya ng 5 pesos. Tapos nung kinuha niya yung pera, nag-struggle siya habang nakasakay sa jeep, sabi niya, Lord, ibabalik ko ba to? Or ikikip ko na lang ba ito? Pero ang ginawa ni pastor, at the end, nung pababa na siya, sabi niya sa driver, Mama, sobra yung binigay niyo sa akin sukli ng 5 pesos. Ano sabi ng driver? Pastor, alam ko. Ha? Tinawag mo akong pastor? Oo. Alam kong pastor ka eh. At nakita ko, hindi ka lang pastor, iba ka pala talagang tao, pastor. Pagbaba ni pastor na mumutla, napakapit sa poste, Lord, mutik na kita ipagbenta sa 5 pesos, Lord. That is the key, no? Sa cell group, holiness is the key. Yung mga Methodists, they have 5 questions in the cell group at mabibigat to. No? They want to impart holiness inside the cell group. Tinatanong nila, ano bang mga kasalanan ang mga nag-struggle ka nitong week na ito after nung last cell group meeting natin? Ano ba yung mga tukso, di ba, na naranasan mo? From our previous meeting hanggang ngayon, ano yung pinagdaanan mo? Paano ka ba na-deliver sa mga tuksong yan? Pang-apat na tanong, nagduda ka ba dahil sa pagsubok na yan o sa tukso na yan? No? At minsan, yung pang-limang question, tinatanong na minsan, hindi. Tinatanong doon, baka meron ka pa tinatago na kasalanan. Pag-usapan natin yan. Ipag-pray natin yan. Amen po ba? Because God's people are holy people. Kaya tinawag dyan na holy nation. You are a holy nation. Tinawag kayo ng Panginoon. Amen po ba? Tinawag tayo ng Panginoon. Kung gusto mo ng growth, sinong gusto ng growth dito? Taas ang kamay. No? Growth requires holiness. Amen? So ba, sa buhay natin, baka paikot-ikot lang. Tawag namin sa Dubai, Sarah Jean na buhay. No? Ikot-ikot lang. Ikot-ikot, ikot-ikot. Walang nangyayari, walang nagbabago. Sabi nga nila, nag-expect ka ng bago pero wala kang binabago. Huwag mong isahang may magbabago sa buhay mo. So kung nandito tayo ngayon, maybe we are, nag-struggle pa tayo in some area sa buhay natin. You are part of a cell group, gusto mong lumago. Pero this is the starting point. We must be able to humble ourselves before the Lord. Kasi kung effort lang natin and we are not asking, and we are not pleading to the Lord, ano may mga bagay na kahinaan natin na kailangan natin isuko sa Kanya, growth will not come not unless merong holiness doon sa cell group natin. Amen po ba? That is why, sa araw na ito, growth needs holiness. And if you want to grow, please join the cell group. Kung wala ka pa sa cell group, sabi ko ngayon, nakakabait yan. Sa cell group na de-develop ka dyan. Sa cell group na ililid, na igagay ka dyan. Sa cell group, ipagpo-prosper ka ng Lord dyan. Amen po ba? Dahil lalago ka sa pananampalataya. Amen. Pwede po ba tayong tumayo? Meron ba tayong mga first-timer? Is your first time here? Taas po yung kamay. First time po. May mga first-timers po ba tayo? Ayan, hallelujah. Welcome po, kapatid. Pakpak natin ng Panginoon sa buhay na ating kapatid. And I believe, kapatid, na sa araw na ito, nandito ka, plano ng Panginoon Diyos na makasama ka, marinig mo ang mensahe at salita ng Diyos sa araw na ito. At nais ng Diyos na magkaroon ng transformation ang buhay natin. And it starts with a very important decision. The most important decision that you're able to do in your life, no, kapatid. At ang desisyon na ito, hindi natin ikakahiya dahil importante. Desisyon kung saan we will go back to God. And before we go back, we will repent. Then susuko natin ang buhay natin sa ating Panginoon.
Kaya kapatid, it's your first time here, I believe it is planned, pinlano ng Panginoon Diyos. Hinihanda niya na sa araw na ito naririto ka. At yun nga sinabi ko kanina, people stay inside the church because it is where, the avenue, the place where they encounter God in their life. And after encountering God in their life, they will never be the same again. Kaya kapatid, naririto ka ngayon, God wants to encounter you. God wants you to go back to Him. Na para ang cross natin nandito, no, sa stage. It is always welcoming, only waiting for you. Naghihintay, tatanggapin ka. Whoever you are, ano man yung nakaraan mo, tatanggapin ka ng Panginoon. Kaya kung narito ka ngayon, ito yung pinaka-importanting desisyon na gagawin mo sa buhay mo. And I believe after nito, you will never be the same again. I believe after nito, God will enable you to see greater things na hindi mo na-imagine. And God will change your life. Kaya kung narito ko ngayon, God is speaking to your heart right now. He wanted you to come back to Him. Decide to repent and surrender your life to the Lord Jesus Christ. And accept Him as our personal Lord and Savior. Hindi na tayo, kundi siya na magkokontrol ng buhay natin. So if you're ready right now, ililid kita sa isang panalangin or whoever na narito man ngayon, sa cell group mo ngayon, ano man yung mga struggles mo, just open it up sa leader mo or right now when we pray, confess it to the Lord. Gusto mo lumago ang cell group mo natin, no? There must be holiness in the cell group. Yung mga sharp stone, rough stones, flint stones, babaguhin ng Panginoon. So my conclusion, value cell groups and let's join a cell group. And if it's your first time here, I just want to pray for you. You can join me in this prayer. Lumabas sa ating mga bibig ang bawat salita ng panalangin na ito. Sinabi sa Acts that if we confess in our mouth that Jesus is Lord, you and your entire household will be saved. Hallelujah. So if it's your first time here right now, kapatid, sundan mo yung panalangin na ito. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita and for encountering me here sa church, a gathering of your people. Lord Jesus, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. And I'm opening my heart and my life. Pumasok ka. Tinatanggap po kita, Panginoon, as my personal Lord and Savior. Thank you, Lord Jesus, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, maghari ka sa aking buhay mula ngayon at magpakailanman. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name I pray. Sabi ng Amen. Amen. And if you pray that prayer, to start a relationship with the Lord, nandito po ang Christian 13 Martires at ang mga cell leaders po, sila pastor, para alalayan tayo. I-guide tayo. Join a cell group. In the cell group, you will be developed. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Praise God.